Good day sa lahat. So, ngayong araw, meron tayong bagong goldfish pellets na susubukan. Ito ay yung Miyabi Premium Quality Goldfish Pellets. So, ito ay pinadala ni Deep Blue Aqua Products. Salamat po. Meron siyang dalawang sizes, isang for juvenile and for adult size. So, ito yung back portion ng packaging ng Miyabi. So, ang makikita natin dito is yung feeding instructions, yung ingredients, yung guaranteed analysis, table, and yung kung saan siya manufactured. At ang sabi dito, manufactured in Japan. So maganda in-include nila yung feeding instructions dito. Kasi nga, para to sa mga newbies, para may mga guide sila kung paano magpakain. So next is ingredients. So dito sa ingredients, makikita natin kung ano yung nilalaman ng ating mga pellets. Makikita natin dito, krill meal, fish meal, and squid meal. So ito yung pinaka-source ng kanyang protein. So maganda kasi may krill. Tapos wheat flour, potato, corn, etc. So yan yung mga vegetables. Ito yung fiber content. Tapos meron siyang vitamins and minerals. Ito yung mga add-ons. So punta naman tayo dito sa table, sa guaranteed analysis niya. So gusto ko lang dito explain sa inyo in layman's term. Kasi dito natin malalaman kung para saan ba itong pellets na to. Sino ba ang target nito? So ang sabi kasi dito sa packaging niya, fast growth and enhanced coloration. So tignan natin kung fast growth or enhanced coloration na ba based dun sa declaration nila. Pag nakakita kasi ako ng mga ganitong keywords, yan, ibig sabihin yan, grooming pellets ito. High protein pellet. Pang grooming siya. So, una, titingnan natin syempre, crude protein, crude fat, crude fiber, crude ash. So, ano yung sabihin ng crude? So, pag sinabing crude, ayan yung estimation ng test nila. Kaya meron diyang minimum and maximum, di ba? Yan. So, sa crude protein. So, protein. So, ang protein, ito yung nagbibigay ng muscles. Ito yung nagpapalaki ng katawan. Ito yung nagbibigay ng wen sa mga goldfish natin, sa mga rancho natin. So, 48% minimum considered as high protein yan. Kasi sa market, ang mga balanced food, yung mga pang-maintenance na food, nasa 40 to 45% lang yan. So, 48% pataas. Kung may nakita kayong ganung pellets, considered as high protein food na yan. So, syempre, pag mataas ang protein content, mataas din ang fat yan. So, lagi magkasama yan. High protein, high fat. So, ang binibigay ng mataas na fat is energy. High energy sa mga goldfish natin. Tapos, nagpapagana at nagbibigay ng magandang color. So, 12%. So, mataas yan. Next is yung crude fiber. So, yung fiber, para saan ba ito? Ang fiber, ito yung nagpapaganda ng digestion ng isa natin. So, ang maganda kasi dito, meron siyang fiber. Kahit na may mataas na protein content siya. Although, itong 2% na maximum fiber, mababa ito. Pero, at least may fiber, di ba? Kasi hindi mo makikita tong ganitong formulation sa mga live food. Like kung nagpakain ka ng 2 weeks, high fat and high protein lang yon, pero mababa ang fiber content. Ngayon dito, parang sabihin natin pinaka-bonus yan. Meron kang makukuhang fiber. So nakakatulong to para nakaka-assist sa pagkain nila ng high protein and high fat, may nakukuha silang fiber. So 2%, nababa ito, pero maganda na meron. Okay? So next is yung crude ash. So para saan ba yung ash? Itong ash, ito yung pinaka byproduct or sabihin natin fillers and binders. Yung ash kasi, ito, pag linuto mo lahat to, yung krill, yung fish meal, yung squid meal with the vegetables and minerals, itong ash, ito yung pinaka-byproduct. Ito yung pinaka-waste. Sabihin na natin ganun. So, 17% maximum. So, kaya, tingin ko kaya mataas to compare sa iba eh. 17% maximum kasi nga tatlong klaseng protein source yung ginamit niya. May krill, may fish, and squid. Kasi may mga bones yan eh pag tin-repair. So, dito siya nag-fall sa crude ash. Tapos, itong calcium and phosphorus, ito yung mga minerals na makikita natin. So, calcium and phosphorus, ito yung nakakatulong to sa bone structure and sa scales. So far naman, based dun sa analysis nila, sa nakikita ko, parang it makes sense naman as a grooming pellets na consistent yung kanilang declaration. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na mataas ang protein, mataas ang fat, mataas ang fiber, tapos mababa ang ash. Diba? Parang, ano na yun, parang hindi na makatotohanan. So, bagong product to, ang pinakamagandang gawin dito is i-test talaga sa actual. And speaking of actual testing, para makuha natin yung actual result, nag-sponsor si Deep Blue sa atin na gamitin yung Miyabi pellets para sa grooming competition. Okay? So, meron kasi tayong sinalihan na groom your own competition. Ay, isasala natin to. Ayan. So, kakastart lang ng grooming competition. So, nag-first update na, itutuloy natin siya gamit tong Miyabi pellets. Okay? So, magiging exclusive ang pagpapakain natin dito sa ating i-groom na fish. So, pumili tayo ng wala pang colors. Nag-start pa lang mag-molt para makita natin yung difference
in 100 days grooming. Ito papakain natin. Exciting ito. Tingnan natin kung paano mag-perform yung pellets para ma-recommend natin. Kasi hindi naman tayo magre-recommend ng hindi nag-work na product, diba? So, kailangan lahat ng recommend natin, maganda gamitin. So, i-update ko kayo sa progress nito weekly or every time na mag-update tayo sa grow out competition. Tapos, ito isasali natin to dito sa tank na to. Yan. Diyan natin siya i-groom. Tapos, doon sa malayo. Doon. Set up natin yun. So, solo grooming lang tayo para talagang nakafocus yung pellets na to for grooming. So kung gusto nyo subukan ito, gusto nyo akong sabayan sa pag-groom gamit itong pellets na to, mag-message kayo sa akin or mag-message kayo sa Deep Blue para makakuha kayo. So yun lang muna at maraming salamat. Happy fish keeping!